Kamusta mga boss? Medyo matagal-tagal din na hindi nakapagmotor gawa ng madalas kasi yung baha dito sa amin. Ngayon tag-ulan. So for this video, sa pag-uusapan natin syempre itong Gixxer na to. Kasi naka 2 years na siya ngayon September. And pag-usapan natin kung ano na ba mga nabago dito, kung kamusta na ba ang Gixxer ngayon after 2 years. So nabili ko itong Gixxer noong 2022, September 2022. 97,000 ko siyang nabili. Ngayon nasa 100,000 na ang presyo nito ngayon. And kaya naman ito yung binili ko kasi ipang daily ko kasi 155cc lang. So matipid siya sa gas. Tapos maporma na rin, mukha rin siyang big bike. Madalas nga pagkamalang big bike. And komportable siya gamitin. Yun nga lang, sa power, syempre medyo kung naghahanap ka ng mabilis, mas malakas na motor, hindi ito yung Gixxer. Kasi yung Gixxer pang ano siya pang comfort riding lang. So kung gustong mabilis na riding, kakarera ka, hanap ka ng ibang motor. Mag big bike ka or mag underbone gaya ng Raider, Sniper, ganon. Kasi yung Gixxer ano lang talaga siya, parang touring bike. Pang long ride, kasi matipid siya, komportable gamitin. Pero kung ipang kakarera mo, may bubuga naman. Pero mabibitin ka. So, pag-usapan natin gaano siya katipid, no? So, economy. Ang Gixxer nagkukonsumo ng 45 to 50 kilometers per liter of gasoline. Yung sa last video ko, na tinest ko yung fuel consumption nito. So umabot siya ng 46 kilometers per liter, which is matipid. Matipid pa rin siya. So hindi naman nagbago yung fuel consumption niya simula nung nabili ko siya. Actually, nung una ko itong nabili, nag-test na rin ako sa consumption niya. Naka 43 kilometers per liter siya. Then after 2 years, nagpalit ako ng pipe. Naging 46.6 kilometers per liter. Pero syempre, may mga factors din yan. Hindi naman talaga magkakapare-pareho yung fuel consumption test mo. Kahit na isang motor lang gamit mo. Factor dyan yung daan, yung traffic, syempre yung bigat mo, lahat yun may epekto sa fuel consumption. But overall, matipid pa rin siya kahit 2 years old na siya. Next is yung looks niya. Hindi naman siya napag-iiwanan sa looks sa mga bagong modelong motor na lumabas. Nakakasabay pa rin siya, modern look pa rin siya. Yung tipong kahit na itabi mo siya sa mga bagong model, hindi pa rin mapaghahalatang lumang modelo na yung motor. Especially kung alagang-alaga mo siya. Nakakasabay pa rin siya sa looks ng mga bagong labas na motor ngayon. Sabi nga nila, itong Gixxer, big bike looks on a budget. Mukha siyang big bike. Kung hindi alam ng mga taong titingin na talagang akalain nilang big bike. Huwag lang nilang kakarerahin. Kasi may iwan talaga to. Tumatop speed naman to ng 120. Well, sa iba, sabi nila nakaka 130 kilometers sila per hour. Pero ako hanggang 100 lang. 105 ganyan. Chill ride lang. So hindi naman tayo kumakarera sa daan. Next is comfort. Siyempre, komportable pa rin naman siyang gamitin. Lalo na't magaan lang tong motor na to. Nasa 130 kilograms tong motor na to. So, napakagaan talaga. Then, yung position mo, upright position, hindi mangangawit yung likod mo. Tapos, madali namang makakasingit-singit. Hindi naman siya ganun kalapad din eh. So, komportable pa rin siyang gamitin. Ayos pa rin yung mga shocks niya. Maganda pa rin yung play. Kahit na mapa off-road or highway, sarap siyang gamitin. Pag-usapan naman natin yung reliability niya. So, sa 2 years ko siyang gamit, never siyang nag-overheat, never siyang namatayan habang bumabiyahe. So, tuloy-tuloy, hindi siya tumirik.
Kahit na minsan nadadaan ako sa mga baha, maaasahan mo siya. Lalo na sa baha kasi mataas naman yung seat height niya o yung ground clearance. So kahit na medyo baha yung dadaanan mong kalsada, so kampante ka pa rin na kakayanin ng motor. Then hindi pa ako tinirik nito. So hindi naman siya nag-overheat kahit na wala siyang radiator dahil air cooled lang to, no? Kahit na malayo yung biyahe ko, hindi siya nag-overheat. Wala pa naman akong pinalitan na major parts nito. Yung battery lang ang pinalitan ko na. Kasi yung stock battery nito medyo mahina eh. So wala pang 1 year na nasira na yung battery, na lobat na. Pinalitan ko na lang ng mas malaking battery. So 3L yung stock na battery. So yung pinalit ko is 5L. Pero hindi naman branded yung pinalit ko. So okay naman. So reliable siya. Hindi ka bibitinin, hindi ka ititirik. Walang overheat ako naranasan sa 2 years na gamit ko sa kanya. And then sa maintenance naman niya, mura lang yung maintenance nito eh. Kasi yung oil na gamit nito is nasa 1 liter lang. So hindi mo naman ilalagay lahat yung 1 liter. Pag every change oil, 850 ml of oil lang yung gagamitin. Kapag magpapalit ka naman ng oil filter, 950 ml na oil gagamitin. Yan, depende na rin, nasa iyo na kung anong oil yung gagamitin mo. Basta yung pasok sa specifications na nakalagay sa manual. Then yung oil filter niya, every change oil nagpapalit ako ng oil filter. Mura lang din naman yun, nasa mga 100 pesos lang. Mahalaga kasi na every change oil palit ka rin ng oil filter para sigurado ka na nalilinis talaga, na nafi-filter talaga yung oil mo. Maintenance cost wala mang 1,000 pesos. Ang oil is naglalaro lang ng mga 500 to 600, depende sa brand kung ano. And kayang-kayang i-DIY. So makakatipid ka sa labor. So kung gusto niyo malaman kung paano i-change oil itong motor na to, meron akong video nito, paki-check na lang po sa aking channel. So sa 2 years na paggamit sa motor na to, may mga ilang upgrades and mga accessories na rin akong nilagay dito sa motor na to. So pag-usapan natin yung mga upgrades and accessories na nakalagay sa motor na to. Una, ito, kung nakikita nyo itong visor na to, mura ko lang din yan nabili sa Shopee yata kung di ako nagkakamali. So lahat ng mga accessories at mga upgrades na kinabit ko sa motor na to, Shopee or Lazada lang ako bumibili. And then dini-DIY ko na lang. Madali lang naman eh. Manood ka lang sa YouTube, makakahanap ka na. So kung gusto nyong malaman kung paano ko kinabit yung mga accessories ko, mga upgrades, check nyo lang po sa aking channel. So nandyan po lahat yan. So itong visor, yan, madali lang naman ikabit. Binili ko yan kasama na bracket. Mura lang siya, I think less than 500. Then itong cellphone holder, so accessories na cellphone holder, mura lang din, Motowolf. Tapos itong aking mga side mirrors, bar end mirrors. Actually pangalawang palit ko na ng side mirror to. Yung una dito, yung parang Ducati style ba yun? Pero parang mas ma-format yung bar end, kaya pinalitan ko ng bar end. Tsaka mas malawak yung field of view ng bar end na to. Wide angle siya, kitang kita na talaga yung sa likuran mo. So malawak yung field of view nya. And then eto, ano yan, lagayan ng tank bag. So nabili ko yun sa ito, nabili ko to online sa Facebook, sa isang online seller sa Facebook. So may kasamang bag to na nilalagay. Ito yung kanyang adapter or flange. So kapag pinatong ng ganyan, automatic na maglalak na yung bag. Hindi ko na lang masyadong ginagamit yung tank bag eh. Pero meron ito. Meron din nabibili nito sa Lazada, Shopee.
search nyo lang Gixxer tank bag. Madali lang din siyang ikabit. Nasa channel ko din, paki-check na lang po. Okay, next is naglagay na rin ako dito ng slider or crash guard. Importante kasi yun para kung sa di inaasang pangyayari, biglang sumemplang yung motor mo, at least may iwasan yung damage. So protected yung makina mo, yung mga fairings mo, so, hindi basta-basta magagasgasan kung matumba yung motor. So naglagay din ako dito ng top box. Pangalawang bracket ko na yon, itong DC monorack, kasi yung unang gamit ko naputol, kaya pinalitan ko. So itong DC monorack, solid yung bakal niya, so hindi siya basta-basta mababali. Then yung top box na gamit ko, syempre Shopee ko rin nabili, Duhan top box. Made of plastic siya, hard plastic, hindi siya alloy. O mas magaan siya sa alloy or aluminum top box. Waterproof din, tapos 22 liters lang yung kinabit ko, kasi para sa akin mas bagay sa Gixxer yung maliit lang na top box gaya nitong 22 liters. So kanya-kanyang preference yan. Kung gusto mo mas malaki, okay lang para mas marami kong maikabit. Ako kasi prefer ko yung maliit lang. Wala naman din ako masyadong nilalagay sa top box na to. Mga papel-papel lang, kapote. Hindi naman ako naglalagay ng kung ano-ano. And then, naka-tail tie din na rin to. Siyempre, DIY ko rin yung ginawa. Nasa channel ko yung video kung paano ko ginawa. Madali lang naman ikabit yung tail tidy, madali lang palitan. Kung paano mo binaklas, ganun mo rin ikakabit. So naka-tail tidy na siya. Ang disadvantage lang kapag maulan or baha, maputik, yung talsik talagang abot hanggang likod mo. Kaya hindi ko nilagay, kaya hindi ko inalis yung mudguard. So importante yan. Then nagpalit na rin pala ako ng busina. Ang stock na busina kasi nito isa lang tas medyo mahina. So pinalit ko dual horn na Hella dual horn. So mas malakas na siya. Sound, di ba? Malakas. So mapapansin ka agad ng mga sasakyan kapag bumusina ka. Alam naman natin yung stock horn ng mga motor maliit lang, tapos mahina pa. So kailangan talaga natin ng malakas na busina. Then yung pinakahuling upgrade ko sa Gixxer na to, yung kanyang pipe o yung tambucho. Full exhaust yung pinalitan ko. Syempre Shopee rin. And yung canister niya Yoshimura. Pero hindi yun original So, nasa mga around 3,000 kong nabili sa Shopee. Ako na rin ang naglagay kasi dali lang naman siyang ilagay. So, kung gusto nyong malaman kung paano ko nilagay, nasa channel ko po yung video nito. Yun na nga, nung nagpalit ako ng exhaust, gaya nung sabi ko kanina, parang mas tumipid pa siya kasi yung first na fuel consumption test ko dito is naka 43 kilometers per liter siya. Then nung nagpalit ako ng exhaust, tinest ko ulit yung consumption niya, naka 46.6 kilometers per liter yung nakukonsumo niya. So mas tumipid, hindi ko alam kung paano. And then itong pinalit kong exhaust, hindi naman siya masyadong maingay. Ayoko naman ng masyadong maingay. Hindi ko pa natatry kung papasa siya sa tawag dito sa PMVIC kapag nagparehistro ko. So malalaman ko pa lang yan sa next year, 2025. Pero sa tingin ko papasa naman kasi hindi naman siya ganun kaingay. May sound check ako nito, nasa video ko rin, syempre paki-check na lang po. So in conclusion, after 2 years
masasabi ko na sulit pa rin talaga gamitin tong Gixxer. Reliable, matipid sa gas, maporma, no? Kahit saan mo dalhin, off-road, highway, long ride, hindi ka ipapalya itong Gixxer 155. So may mga plano pa akong gawin sa motor na to. Ang gusto ko sana talaga is ma-remap, but unfortunately ayon sa mga nakikita kong video or napapanood ko, nababasa kong articles, Facebook, sa YouTube, wala pa siya talagang remap. So hindi pa nare-remap ang ECU ng Gixxer. Then plano ko rin palitan yung mga gulong niya ng mas malapad para mas magmukha na talaga siyang big bike look on a budget. So yun lang mga boss. Sana nagustuhan nyo itong video ko na to. And kung di pa po kayo nakasubscribe, please subscribe to my channel. Like and share this video para dumaming makapanood. Till next time, maraming salamat po sa inyong lahat. And ride safe always. See you on the next video mga boss. Bye! Grabe. Yung kotse, sinasalubong yung mga counterflow na motor.